Hi guys! Quick video lang to para dun sa mga nagkaroon ng overdue na dogs. Tapos ano yung kailangan gawin, ano yung dapat gawin pagka nagkaroon kayo ng dogs na lumagpas sa 63 days yung pregnancy. Ayan. So ginawa ko tong video na to kasi guys, ako din nung nag-overdue yung aso ko, napapraning ako. Tapos naghahanap ako sa YouTube, walang makasagot ng question ko kung bakit overdue yung aso ko. Tas ano ba yung pwede kong gawin? Kasi palagi ang sinasabi lang, call your vet immediately, parang ganun, 'di ba? Paano pag kayong mga emergency madaling araw, walang vet na matawagan, ganun. So ginawa ko tong video na to para i-share yung experience ko kasi yung dog ko nanganak 70 days before siya nagkaroon ng labor. Tapos parang 71 day nung lumabas yung puppy kasi kinabukasan na yun, parang madaling araw. So, considered 71 days na. So, una guys, bakit ba nagkakaroon ng overdue yung mga dogs natin na lumalagpas ng 63 days? Ang sabi sa akin ng vet, wait lang. Ang explanation sa akin guys ng vet, pagka daw, kasi second, parang third na niya to na pregnancy, third and last pregnancy niya na to. Yung first niya is naka 6 puppies siya, and then yung second is 9 puppies. Sabi nung vet, mas mabilis daw, mas maaga daw manganak ang pets natin kapag madaming puppies sa loob. Pero kapag below 4 lang yung puppies, kulang yung movement, parang hindi ang tawag dito, hindi mabilis yung contraction kasi nga 'di ba konti lang sila, so yung movement sa tiyan is konti lang, so hindi niya ma-feel pa yung contraction, kaya nalilate yung pagle-labor nila. Compared dun sa maraming puppies na laman, syempre lahat yan sabay-sabay gumagalaw, nagkakaroon siya kaagad ng contraction, kaya umaabot ng 63 days or below 63 days. Yun yung explanation sa akin ng vet. And then ayun na nga, hindi naman kasi natin alam kung ilan yung laman talaga nung belly ng dogs natin. So, ang next dyan guys is pag nag-overdue yung dog nyo, anong gagawin nyo? 'Di ba magko-call tayo ng vet. Pero kung walang vet, share ko na lang din sa inyo yung experience ko kasi merong nag-home service ng CS, 'di ba? Pag kayong rush na talaga, overdue, kailangan nang ilabas yung puppies kasi yun yung naiisip natin guys, 'di ba? Ang bait nung vet na nakausap ko kasi hindi siya yung parang pera-pera lang. Kasi meron yung tinawagan namin nun, sabi ko, overdue na siya, 65 days na po siya, ano po gagawin, ganyan-ganyan. Parang direct na, saan po kayo ma'am, ganito yung bayad, ganun na agad. Parang nagsabi na ng babayaran agad-agad. Pero yung nakausap mong vet guys, super bait yung isa. Kasi yung isa home service, yun yung talagang pang-rush, yung mga madaling araw, ganyan na. Yung nakausap mong vet, kinaumagahan, buti nag-antay ako, buti kahit pa paano antay ako kasi umiiyak na ako ng madaling araw din nung, ay hindi madaling araw, nung kinagabihan nun kasi nga parang na-frustrate ako, ganun, hindi ko alam kung anong gagawin. Siguro ganun din yung nafe-feel ng mga ibang fur parent dito. So, ayun guys, ang sabi niya, kung wala daw signs of labor, halimbawa yung panting, heavy panting, yung naguhukay, o kaya yung nagpi-placing sila, o kaya ano pa ba yun, yung bumaba yung temperature nila ng 37 degree below, yun daw yung signs of labor. Pero wala siyang ganun guys, and kumakain pa siya, masigla siya kahit na 65 days lagpas na siya. So sabi ng vet, hindi daw pwedeng i-CS pagka ganun yung fur baby nyo. Bakit? Kasi pwedeng i-CS nila yun guys, may lalabas yung puppies pero hindi sure na healthy yung puppies kasi hindi buo yung term niya. So pag nagpapastad daw tayo guys, wag daw tayo masyadong based dun sa first day or last day ng pag-stud natin. Kasi daw, -5 or +5 daw ang bibilangin natin. So, ayun guys. So, sumakto naman guys. 65 days nung time na yun, yung last na stud, binilang ko. Parang 65 days siya. Sabi nung vet, mag+5 ka pa. So, nag-intay ako ng 5, +5 talaga. 5 days pa talaga inantay ko. Tsaka talaga siya nag-labor. Hinga muna ako. So, yun guys. So, may mga vet na tinatanggap yung CS kaagad-agad. Pero may mga vet naman na concerned din sa fur babies nyo na yun nga, wag nyo ipapa-CS talaga muna pagka wala pang signs of labor kahit pa overdue yung mga yan. So, tingnan nyo yung sa akin, 71 days before siya nagkaroon ng puppies, before siya nanganak. So, yung best sign talaga pagka magle-labor na yung baby nyo, wag kayong mag-panic hanggat wala pang sign ng pagle-labor. Kahit overdue sila, safe pa rin yan.
So, yung signs ng pagli-labor, di ba? Heavy panting, paghuhukay, tapos nagpi-placing sila, yung naghahanap sila ng pwestong comfortable sila, nagtatago sila, ganun. Tapos ayaw kumain. Tapos, temperature guys, pag nag-below 37 na sila, oras na lang yung inaantay, manganganak na sila pagka ganun. So, yun guys. So, yung mga nagkaroon ng overdue dyan na puppies, huwag kayo agad-agad magpa-CS. Baka yung vet na nakausap nyo, go agad, CS agad. No, huwag nyo munang ipa-CS ka agad. Antayin nyo yung mga signs na malapit na siyang manganak bago nyo siya ipa-CS. Kung talagang nahihirapan siyang manganak. So, yun. So, sa amin naman, normal siyang nanganak, 71 days. So, safe pa din yun, guys. Kaya, huwag kayong masyadong kabahan. Yung mga kagaya ko dyan. Shinare ko to kasi nahirapan ako mag-search dito sa YouTube, guys, ng sagot sa questions ko kagabi. Kasi nga, di ba, ilang araw na rin akong i-stress. Sabi ko pa, bahala na akong patay lahat ng puppies. Basta safe. Basta safe pa yung fur mommy. So, fur mommy. Yung beagle ko na buntis. Basta safe siya. Bahala na akong patay na. Kasi overdue na talaga 71 days. First time kong maka-encounter ng ganito din. So, ayun. Ang bait nung vet na nakausap ko. Kasi, tignan mo, hindi siya nag-isip about pera, nag-isip siya about dun sa kapakanan nung fur baby ko. So, ayun, ang dami ko na shinare. Basta, yun guys. So, yung mga kabado pa dyan, ito, panoodin nyo na lang. Pasensya na kung masyadong mahaba tong video. Pero, yun yung explanation guys. So, antayin nyo na lang. Huwag kayong mag-panic, relax. Ganun. Sige.